Namumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Another beautiful Tuesday ahead of us. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, minsan pa samahan ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, Agosto 23, 2016. At makakaagapay po natin sa ating People's Television. Walang iba kundi si Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning of Tuesday. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile, my co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Lozuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Welcome back sa'yo. Yes. No weekend ka na naman, Okay. Anyway, good morning po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ng may init na iso dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Tuesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa napakaraming maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga payagang pangumaga at syempre pa ang ating talakayan sa ating habag ng talastasan. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po'y masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa pamagitan ng audio streaming worldwide. At dito naman sa ating mga texters, please, pakiusap pong paulit-ulit. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, sa lahat ng mga mensaheng ipadadala nyo, baka hindi mabasa nila Porcelana mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Tuesday, Zarina. Yes, good morning ka, Francis. At napakaraming maiinit na usapin na nakaguhit sa ating mga pahayagan. Hindi ko tuloy maapuhap ano ba ang ating tatalastasin kagad. Nandiyan dyan yung pahayag ng ating kalihim ng Foreign Affairs, kaugnay dyan sa UN. Yes. No? Na, mukhang marami ang nagangat ng kilay, marami natakot, marami. Pero at least nilinaw. Diba? Nilinaw naman. Okay. Andiyan dyan din yung pagsisimula ng peace talk sa Oslo, Norway, na kung saan mukhang may mga pahayag ng nauna na napagkasunduan na maaaring magkaroon na ng ikangay final agreement in 9 to 12 months. Nako, medyo matagal talaga. Matagal ang bubunuin mukhang matatagalan talaga ka, Francis. Dyan sa hapag ng peace table na yan. Ano? At meron pa isa na nakakagulo, nataranta, yung mga appointees. Naku po, ano ba? Sino ba ang exempted? Sino ba ang sangkot? Ang daladal? Naku, masasagasaan. Napakaraming issue. Ako'y napagod sa pagbabasa ko kaninang madaling araw. Pero ang maganda ngayon ng balita, yung pagtutuloy na po ng peace talk sa Oslo, Norway, I believe. And napaka-positive ng ating palasyo sa pamagitan po ni Secretary Doreza na maaayos to. Sa kabila po ng mga hidwaan, may war conflict na nangyayari, positibo ang ating pamahalaan na matatapos ito ng maayos. At tayo naman ay nagpapasalamat din, Zarina, sa kabilang panig. No? Yes. Na sana itong mga kumakatawan ngayon
sa negotiating table. 15 pa lang ang naroon, kulang pa ng ilan, ano? Kasi ang dapat talaga 17 yata mula sa panig ng CPP, NPA, NDF movement. So, with the presence of those there at the negotiating table, we are positive and looking forward ang kanilang sinseridad no, sa pakikipag-usap na yan dahil ilang dekada na. Ilang dekada na Yung hindi ka pa lumipas, isinisilang. Oh, Hindi yes, ka pa tama ka, isinisilang, Francis. Sarina. Ay pinag-uusapan na yan. Yung makamit natin yung long-lasting peace na yan sa pagitan ng mga makakaliwang grupo na yumayakap sa ibang ideolohiya. Sana kalimutan na nila yung mga hidwaan, precondition na negotiable positions, na sana talaga magtuloy-tuloy na itong peace talks at umusad na. Aba, kasama yata sa peace negotiating table itong isang ito. O bakit dito napunta? Good morning, Kuya. Oo nga. Okay, talaga naman. Anyway, sana kalakip na rin ang ating dalangin na maging maayos na sana. 9 to 12 months is 9 to 12 months, call it in LA language, pero mabilis ang panahon. Mabilis ang takbo at tigatik na mga orasan at paglipas ang dabit hapon, kaya yung 9 to 12 months, hindi natin mararamdaman Mamamalayan. yan kung nandoon yung sincerity at magiging maganda day after day ang kanilang pag-uusap. And naalala ko ka, Francis, prior to this peace talk kahapon, nag-announce sila ng unilateral ceasefire. Yes. And sobrang ganda ng pagtanggap dito ng AFP kasi aside from yung sa mga combat operation nila na natigil, natutuon na nila yung kanilang panahon sa mga humanitarian operations. Yes. Pagtulong po doon sa mga war conflict areas para sa ating mga kababayan. I mean, napakagandang balita po doon. Sana nga hiling nila na ma-extend pa ito, hindi lang basta hanggang August 27. Tingnan natin. Sana. Idasal natin. Okay, tuloy-tuloy na tayo at nako, ang ating words of wisdom for the day, Sarina, basahin mo ng dahan-dahan na may lambing sa dulo. Yes, okay. So ang ating pong words of wisdom ngayong Tuesday morning ay, life is too short to be doing Work? to be doing work that doesn't make you feel happy and fulfilled. Sa Tagalog po, ang buhay ay maiksi lang upang gugulin ang iyong oras sa mga bagay na hindi ka nasisiyahan. Na-feel mo? Oo, naramdaman Feel na ko. feel mo. Ha? Yes. Feel na feel mo. Nakaakma kasi sa iyong takbo ng buhay. Sa akin. Oo. Etong words of wisdom natin. Oo. Maiksi lang ang buhay. Alalahanin mo yan. Life is too short. Nagugulin mo ang panahon mo sa mga bagay na hindi naman kasiyasiya at hindi ka nasisiyahan. Halimbawa ko ba? No? Magbibigay ba ako ng Hindi na, halimbawa? wag Wag na. na. Alam na nila yon kung ano ang tinutukoy ko at kung sino ang aking tinutukoy. Uy, grabe talaga may tao. May tao. Siyempre, pag may tinukoy ka, may taong nasa sa likod ng tinutukoy na yan. Natatawa tuloy yung ating Guest. yung ating bibigyan ng pagbati. Oo. Meron tayong bibigyan ng Recognition. pagbati. Ma'am, nako, kaisa-isa na nakipagsapalaran. Okay. Babae na naman siya ka, Francis. Oo. Ayan. Hindi niya inukol ang mga bagay na walang kabuluhan sa kanyang buhay. Totoo. Kaya ngayon, nakita mo naman, kinilala siya bilang Best International Student during pass-out parade at the Britannia Royal Naval College sa Dormouth, United Kingdom. Wow, talaga naman. Si Ensign Macy Anga, first Filipino to attend and complete the 30-week training course at BRNC with support of Philippine Navy and the United Kingdom government. Wow! Congratulations! Narito, si Ensign Macy Anga. Ensign, magandang umaga. Magandang umaga po, Francis and Miss Sarina. And sa ating mga tagapakinig at mga manonood, isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Taga saan ang Anga, Ensign? I hailed from Orion, Bataan po, pero ang father ko po is from Davao City, so I have relatives from both areas. Okay. Bataan and Davao. Bataan and Davao, okay. Ilang taong ka na at what inspired you to enter the Philippine Navy? 25 years old po ako ngayon. So what is... Kaedad mo si Sarina? Oo. Magkaedad kayo. Still single? Single Very po. much single, negotiable, available, dependable. Single and non-negotiable. Sorry, non-negotiable. Nan Di ba? Tama ako, non-negotiable. Ano ibig sabihin nun? Non-negotiable. meron na siyang pinakukulan. Ay, nako! Okay, what inspired you to enter the Philippine Navy?
Ever since I was a kid po, kasi I was a very idealistic person. Uy. So sabi ko sa sarili ko noon, if I grow up, I want to work a job that will make me serve the Philippine Navy or serve the country and make the Philippines a better place. And I think yung pagsaserve po sa Armed Forces of the Philippines ay isa sa magagandang paraan para magawa yun. Siguro po isa na ring inspirasyon ko yung pagiging sundalo rin ng aking ama. So member po siya ng Philippine Army Scout Ranger and he served the army for 30 years. Wow. So I think isa rin po yun sa mga inspirasyon ko and motivation ko na magtuloy as a Philippine Navy officer. Anong posisyon ang hinahawakan mo sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan po, I'm looking at being assigned sa Philippine Navy Officer Candidate School. So, looking forward po ako na ma-assign doon na magturo sa mga future officers ng Philippine Navy. Wow. So, isa po yun sa magandang paraan para maibalik ko sa pamahalaan, sa gobyerno at sa Philippine Navy yung oportunidad na ibinigay nila sa akin para makapag-aral po abroad. So, ang mga natutunan ko po doon is i-share ko, i-impart ko sa mga trainees din ng Philippine Navy. So, Sige. Ano yung mga natutuhan mo dyan? Sige. Oo. Medyo bigyan mo kami ng pahapyaw na mga naging karanasan mo sa pag-aaral mo sa Britannia Royal Naval College. yung pag-aaral po sa Britannia Royal Naval College is isa sa napakalaking oportunidad na ibinigay sa akin ng Philippine Navy. Isa po siyang napaka-challenging na task. And nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Navy sa pagbibigay po sa akin ng chance na makapag-aral doon. Napakarami ko pong natutunan. Isa na rin ng mga maritime leadership in a military environment. So, isa po siyang magandang paraan para matutunan ang maging isang opisyal ng Philippine Navy at maging isang mabuting pinuno po. So, ayun yung mga sa tingin ko i-impart ko sa mga trainees ng Philippine Navy. Yung pagpasok dyan, is it through recommendations or parang may mga qualifying exams? Both po, both din. Both Merong din. recommendations and meron ding mga qualifying exams. Para makapasa. And then ikaw lang ang nag-iisa or marami naman kayong nakapasok? Sa Filipino side, ikaw Sa lang. Pilipinas po, ako lang po yung... Ikaw lang. pinadala. Bukod tangi siya. Tapos, nakuha pa niya itong Best International Student Award. Yes po. So, how does it feel? Grabe, nag-iisa pero nakuha niya yun. Very overwhelming po kasi yung mga challenges na dinaanan ko rin sa training na yun, hindi rin po biro. So, very overwhelming na nakuha ko po yung award na Best International Student. So, nagpapasalamat po ako sa mga taong nakatulong sa akin na para makuha yung award na yun. Wow. Ako'y talagang saludo ko. Wala akong masabi, Ka Francis. Talagang matindi. Matindi ang kanyang Dedikasyon. Oo, hindi. Tsaka yung passion niya. Yung passion niya. At anong feeling ng parents mo at mga brothers and sisters mo? How many brothers and sisters do you have? I have 2 younger brothers and 2 younger sisters po. You are the eldest? panganay. I am the eldest. Okay. Ay, pareho pa. At nandito ba sila sa Metro Manila o nasa province? Nasa Bataan po sila. Bataan. Okay, sa particular sa Bataan? Sa Orion po. Orion. Bataan. Orion, Bataan. Naku, talaga siguro ang saya-saya. Pirming piyesta doon sa kanila siguro. Dahil sa tinamo, hindi pangkaraniwan yung Tapos kanyang nasa malayo pa siya, Ka Francis. at saka yung scholarship na is not an ordinary scholarship grant na ibinibigay kahit na kanino. Siguro sa talagang katulad na lang ni Ensign Anga, ang napagkalooban nito, napakaswerte mo. Siguro nakapagpakita ka ng talagang exemplary in your field of scholastic standing, maybe. Saan ka nag-aral ba talaga? Graduate po ako ng Polytechnic University of the Philippines sa Santa PUP! Mesa. Congratulations, PUP! Abay, fiesta na naman sila May sa maganda PUP. silang product. Talaga namang, dapat nagpipiesta rin ng PUP. Biro mo, produkto nila. Best International Student Award. At saka hindi lang dito sa Pilipinas, And then, United Kingdom ito, Day. Hindi basta-basta at ito, saka Day. Ka Francis, ang babae siya. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, naval. Di ba? Para iniisip natin mga panlalaking gawain ito. Tapos 30-week training course. Ito ba more on physical or more on mental na examinations or training course? Both siya actually, Miss Sarina. So, tinetest kami mentally and physically and academically as well as our leadership and our character. So, lahat po yun overall ginajudge sa amin nung time na nasa United Kingdom po kami at nagtitraining.
Bali, ilang panahon ang inukol mo dito sa training na ito? 30 weeks po, Ka Francis. 30 Tagal, weeks. diba? Oo. Santa Banana Elementary School, 30 weeks. Ngayon talagang handang-handa ka na ba for the new challenges that you will be facing in the future? Handang-handa na po talaga. I believe na na-prepare po ako ng schooling na to at ng mga mentors ko rin sa Philippine Navy para maging isang mabuting opisyal at makapagturo sa mga panibagong opisyal din ng Philippine Navy sa bago kong assignment. Dalawa na sila na pinararangalan ng ating bansa ngayon. Si Ensign Macy Anga, ang ating best international student diyan sa kanyang scholarship sa Britain. At si Heidelin. Ayan, si Heidelin Diaz naman na nagdala rin ng karangalan sa ating bansa just a few days back, no? Yes. Sa kanyang silver Pakikipaglaban medal. sa Olympics. Ayun, ayan, sa Olympic. Ang gagaling ng babae. Thank you. Kailan ko kaya mababasa? Sarina La Porcelana Rosuegro. Okay. Thank you very much. Congratulations. Kudos. Maraming salamat po, Ka Francis. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo at puntahan na natin si Mr. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating mga balita on a Tuesday. Mr. Audrey, go. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Palasyo itinanggi nakakalas ang Pilipinas sa United Nations. PNP tuloy ang random drug testing sa kanilang hanay. At mga kumpanya ng langis nagtaas ng presyo sa kanilang produktong petrolyo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Palasyo itinanggi na kakalas na ang Pilipinas sa United Nations. Ito'y matapos magbigay ng pahayag ang Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng umalis na ang bansa bilang kasapi ng UN dahil sa pagpatikos nito sa kampanya ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa iligal na droga. Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito'y paraan lamang ni Pangulong Duterte para igiit ang soberanya ng bansa. Sa kabila nito, sinabi ni Abella na kinikilala pa rin ng Pilipinas ang tulong ng United Nations noong nanalasa ang Super Typhoon Yolanda sa ating bansa. May report si Rocky Ignacio. Walang indikasyon nakakalas ang Pilipinas sa United Nations. Sa harap ito na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng umalis na ang bansa sa naturang international institution matapos magpalabas ang UN Special Rapporteur ng pagkabahala sa umano'y lumalalang insidente ng extrajudicial killing sa bansa. Pero giit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nais lamang pangalagaan ng Pangulo ang bansa kaugnay ng usaping panloob katulad ng pagkilos kontra iligal na droga. I said basically it was not a statement of, it was a way of stating. It was a way of stating that the nation is sovereign. Okay. It was not a statement of fact that we are leaving. Naniniwalaan niya ang Pangulo sa usapin ng protocol o tamang representasyon sa usapin. The United Nations, being a public institution, should have made formal representations because we also are a formal institution. It's not the statement that he was referring to. It was the fact that they were making statements out. They were just simply making statements without having made formal representations with the nation, with the president himself. Git pa ng palasyo, may investigasyon na rin naman anya ang Pilipinas sa usapin ng extrajudicial killings. Simply because we are able to handle our own investigations. And he, in fact, if you notice his statement, if you took it in particular, he was referring to the fact that the United Nations seemed to be singling out the Philippines in particular, and he was actually referring, how come you don't make human rights statements about, for example, U.S. Actions against blacks. You know, so in other words, he felt he was basically just reiterating the fact that these things are within our ambit. Within the ambit of national sovereignty, national concerns. Patuloy rin naman niya kinikilala ng Pilipinas ang naging tulong ng UN o aid ng tumama si Yolanda sa bansa. Excuse me, those things are two entirely different concerns. He was not disclaiming the aid. He was simply disclaiming he was taking umbrage at the fact that the United Nations, through their representatives, were making public statements without having made formal representations. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Samantala, sinimulan na ng Senado ang investigasyon hinggil sa mga kaso ng extrajudicial killings
na may kinalaman umano sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Kabilang sa mga humarap sa pagdinig ay ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng pagpatay. Positibo naman si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na makatutulong ang investigasyon sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra droga. May report si Joy Gumatay. Anong gagawin mo kung ikaw inagawan ng baril sa loob ng istasyon? O ipaagaw mo lang yung baril mo. So, barilin mo para hindi maagaw yung baril mo. Kasi kung maagaw yung baril mo, ikaw ang babarilin yan. Yan ang pahayag ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa bilang pagtatanggol sa mga miyembro ng ating pambansang kapulisan sa daan-daang kataong napatay ng mga pulis sa malawakang kampanya ng ating administrasyon laban sa iligal na droga. Bagaman nauna nang ipahayag ni De La Rosa na positibo ang kanyang pananaw sa investigasyong isinasagawa ng Senado, hindi naman raw maikakaila na may epekto ang inisyatibong ito sa sigasig ng kanilang hanay sa paghahanap at pag-aaresto sa mga nagtutulak at gumagamit ng droga sa Pilipinas. Ganun mangyari sa mga tauhan ko. So, hindi na ma-hit yung target namin na 6 months kung paghihina yung aming kampanya. Ngunit sa kabila ng agam-agam na ito, buong kusa pa rin haharap si PNP Chief sa Senado sa ikalawang araw ng investigasyon upang maipresenta naman ang mga datos at impormasyong hawak ng Philippine National Police. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Nagsimula ng magsagawa ang Philippine National Police ng random drug testing. Umabot na sa mahigit 130 mga pulis ang nagpositibo sa iligal na droga. Ayon sa pambansang pulisya, posibleng sampahan ng mga ito ng kasong administratibo o di kaya naman matanggal sa kanilang trabaho. May report si Waywaya Makalma. Mula nang ipatupad ang random drug test sa lahat ng pulis sa bansa, umaabot na sa 138 na pulis ang kumpirmadong gumagamit ng iligal na droga. Ito'y ayon kay PNP Crime Laboratory Director Chief Superintendent Emmanuel Aranas na ang mga nagpositibo ay may ranggong Chief Inspector hanggang SPO1. Mula ito sa 99,598 na pulis na sumailalim sa surprise drug test na sinimula noong July 1 na pinungunahan ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police. Ito yung unang command conference ni PNP Chief Police Director General Ronald de la Rosa. Oras na magpositibo ang isang pulis ay kaagad ibibigay ang listahan kay PNP Chief de la Rosa at siya na magpapasya kung ano ang ipapataw na parusa sa kanila. Pero karaniwang ay kasong administratibo ang isinasampang kaso at posible pang matanggal sa serbisyo ang isang pulis. Anya, karamihan sa kanila ay nagpositibo sa methamphetamine o mas kilala sa tawag na shabu at sa ngayon ay wala namang humahamon sa kanilang ibinigay na resulta na drug test dahil oras na magpositibo sila sa unang drug test ay sasailalim kaagad sila sa isang confirmatory test. Dagdag pa ng opisyal na sa 28 taon niya sa serbisyo ay ito na ang pinangmataas na bilang ng mga pulis na naitala na nagpositibo sa drug test. Oo naman, kasi ngayon lang naman nangyari yung utos na PNP-wide ang drug testing. Matagal na kami nagkukonduct ng random drug testing pero hindi ganito kalaki yung activity. And during those times, meron din naman nagpa-positive. Kaya lang mataas ngayon kasi mataas din yung population ng dinag-test namin. Pero payo ni Aranas na kahit tapos na ang isang pulis na sumailalim sa drug test ay hindi ibig sabihin nito ay hindi na sila muling sasailalim sa drug test. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Sa iba pang balita, nilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na presidential appointees ng nakaraang administrasyon ang saklaw ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na bakantihin ang kanilang mga pwesto simula kahapon. Partikular naman rito ang mga opisyal ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Government Service Insurance System o GSIS dahil sa umunoy patuloy na pag-iral ng korupsyon sa kanilang mga tanggapan. This refers to appointees from the past administration, and that with the exception of 2 that were actually addressed, it does not apply to the current appointees.
Sa iba pang balita, sinimulan na ang deliberasyon sa Kamara para sa 2017 national budget. Kabilang naman sa mga napag-usapan ang panukalang pababain ang personal at corporate income tax. May report si Jervis Manahan. Sinimulan na ang budget deliberations for fiscal year 2017 sa mababang kapulungan. Sa unang araw nito, sumala ang Development Budget Coordinating Committee o DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance, NEDA at ng BSP. Dito ibinahagi ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang kanyang proposal na babaan ang personal income tax at corporate income tax. Wala pa silang ibinigay na komputasyon kung gaano kalaki ang ibababa ng buwis. Pero base sa kanyang projections, bababa yung koleksyon ng gobyerno ng aabot sa 139 billion pesos. Wala naman daw bagong buwis na kokolektahin. Pero kakailanganin na dagdagan o taasan ng ibang buwis para ma-recover yung mawawalang kita. Isa sa mga posibleng paraan para isagawa ito ay yung pag-aalis ng VAT exemptions maliban na lamang sa ilang pangangailangan gaya ng gamot at pagkain. Samantala, idinagdag naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez na nakatitiyak ang publiko na magiging mas mataas yung level ng public spending sa 2017 dahil mas mapapalakas daw nito yung ating GDP. Layon din daw nito na mapababa yung level ng kahirapan mula 26% ngayong taon hanggang maging 17% na lamang pagdating ng 2022. Para magawa yan, mahalaga na sundan yung 10-point socio-economic agenda na ibinigay ng Pangulo noong kahahalal pa lang niya sa pwesto. Isa-isang sasalang ang bawat ahensya ng gobyerno sa budget deliberations hanggang September 13 sa committee level at inaasahang aakyat ito sa plenary sa September 19. Kung masusunod ang timeline ng komite, posibleng handa na ang budget para pirmahan ng Pangulo sa December 7. Jervis Manahan, PTV News. Nagpatupad ang mga kumpanya ng langis na mahigit pisong dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Simula ngayong alas 6 ng umaga, nagdagdag ang mga kumpanyang Sea Oil, Chevron at Shell ng piso at 35 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 45 centavos naman sa bawat litro ng diesel at kerosene. Una nang nagpatupad ang Flying V ng kaparehong dagdag singil bandang alas 12:01 kanina madaling araw. Nagpatupad din ang PTT Philippines, Phoenix Petroleum at Eastern Petroleum ng 1 peso and 35 centavos na aumento sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang piso at 45 centavos naman ang idinagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Shavina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 28 minutos na 38 segundos makalipas ang alas 6 sa ating aparador ng Message Center. Good AM, ano ang parusahan sa kinakarirang pagchichismis ng kasinungalingan? Pwede rin ba silang magsumbong sa gobyerno? Isang concerned citizen. Ay, chismis. Ay, naku, sus Mariosep, talaga naman tayo eh. Ha? Nababalutan na ng chismis sa pang-araw-araw. Life always offers a second chance. That is called tomorrow. From Janet Fernandez sa Bandal of Tandag City, Surigao Sur. Thank you very much. Good AM po. Pabati naman po ang family ko sa Tarlac. Salamat po. Ang sariwang balita. Thank you, thank you. Mayong buntag nimo, Ma'am Zarina and Ka Francis, araw-araw kaming nanonood sa inyong programa Radyo Vision. Kung mari, greet ko lang po ang asawa ko, si Lumen Almaden, at kapatid ko si Josing Almaden sa Cagayan de Oro. Siya ngayon coming from Fred Almaden of Barangay Nara, Bayawan City, Negros Occidental. Maglanok family sa Tarlac. Mayong buntag, Radyo Vision. Dito po, buo ang araw namin kapag hindi po buo ang araw namin kapag hindi makapanood sa inyo araw-araw. Maraming salamat sa inyo. More power po. Pakibati lang ang lahat ng taga Melrose Bakery, sa lahat ng pack na pack kung mga kaibigan sa Kurba at sa Hibod-Hibod. Salamat po, Cindy ng Zogod, Zauren Leyte. Oy, maraming thank you. Dito naman po sa aking cabinet, Joan Pueblo ng Bohol. Good morning po mga idol. Thank you. Itatanong ko lang po kung tuloy ang SSL na EO ni Pinoy at iba pa rin ba ang ibibigay na increase ni President Duterte. Naghirap na po kami, sir, ma'am. Salamat Salary Standardization Law. Ay, bakit hindi matutuloy? Eh, tuloy na yan. Eh, meron ng first tranche, hindi ba? Oh, okay, tuloy-tuloy po yan. 4 tranches yan. Correct.
Good morning, Sir Francis. Ma'am Zarina, please pakitanong po sa spokeswoman sa SSS, bakit po tinanggap nila ang mga unang members nila kahit walang middle initial or middle name? Magkano po ba matatanggap namin sa unclaimed burial at death claim? Namatay po sa 1976 pa. Salamat po, from Francis Morales, Tagum City, Mindanao. 1976 pa daw namatay. And good morning, sir. Sana patuloy ni President Duterte ang kanyang trabaho. Love namin siya. June De Castro ng Caguait, Surigao del Sur. Maraming salamat po. Okay. Magandang umaga, Francis at Zarina. Mula kay Boy Tisoy Bossman. Ay, hello po. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, embutitis, embutidos. Okay. Thank you very much for joining us. Okay. Samantala, sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin ka, Francis, ang Kalbayog Radyo ng Bayan kasama si Jennifer Alegado. Maupay na aga, Jennifer. Maupay na aga, binaha ang ilang mga barangay dito sa lungsod ng Kalbayog nitong nakarang araw dahilan na rin sa malakas na ulan dulot ng hanging habagat. Ayon kay OIC City Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolando Flood, dahilan na rin sa sobrang lakas ng ulan at nagkataong high tide, hindi nakayanan ng drainage system kaya nag-overflow ang tubig na naging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar pero mabilis naman itong humupa. Ayon pa kay sa Flood, wala namang naiulat na nasaktan sa hinang masamang panahon. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanda ng LGU Kalbayog sa magiging epekto sa lungsod gaya ng pagbaha at landslide ngayong panahon ng tag-ulan, typhoon season at inaasahang La Niña kung saan ayon sa Pag-asa, isa ang probinsya ng Samar sa maapektuhan. Ayon pa kay Saplad, patuloy ang kanilang komunikasyon at pagpapaabot ng mga impormasyon sa mga barangay, lalo na ang mga high risk sa pagbaha at landslide. Para sa Radyo Vision, Jennifer Sumagang Almigado ng DYOG, Radyo ng Bayan Kalbayog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jennifer Alegado. Puntahan na natin Kagiat, Radyo ng Bayan, Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan. Teresa Campos, Teresa na imbagabigat kakabsat. Go! Yes, na imbagabigat kasama Francis, inaasahan sa susunod na buwan ay may bago ng uupong presidente ng Cagayan State University matapos ang isinasasagawang deliberasyon ng Board of Regents sa shortlist ng susunod ng search committee. Itong nakarang August 15 ay prinisinta na ng 5 presidential balls ang kalasarili sa Putico sa sinagawang public forum. Sila ay sina Dr. Joe Guzman, Dr. Perfecto Vivi, Dr. Binasoy, Engineer Arthur Ibanez at ang nag-iisang babae na si Dr. Erduha Tejada, ang Assistant Secretary ng DOST. Ayon kay Search Committee Chair Dr. Emerdinda Roman, mula sa 5 kandidato ay isimulan na nilang deliberasyon para sa shortlisting ng mga ito. 3 pangalan na isusumite ng komite sa Board of Regents at mula sa 3 ito ay siyang pagbobotohan ng board bilang susunod na presidente ng CSU. 6 na buwan na ngayong walang presidente ang CSU matapos hindi mai-extend ang termino ni dating CSU President Dr. Romeo Kilang. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos ng Radyo ng Bayan, Tuguegarao, Cagayan. Tuloy-tuloy na tayo at papatakbang ulan sa bubong ng bahay. Zarina? Kaya nga po, Ka Francis, masasagot yan live sa Pag-asa DOST ng ating kasamahan na si Amor La Rosa. Magandang umaga, Amor! Good morning, Zarina at Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy nating binabantayan ng isang sama ng panahon o low pressure area. Dito yan sa may West Philippine Sea na huling namataan ng Pag-asa kaninang alas 4 ng umaga sa layong 370 kilometers west ng Dagupan City. Ayon kay Pag-asa, weather forecaster Benison Estarejas, sa ngayon po inaasahan natin na ito po'y malulusaw within the next 24 to 48 hours. Pero bagamat po maliit yung tsansa na ito'y maging isang bagyo, patuloy po niyang palalakasin o hahatakin itong hanging habagat o yung southwest monsoon na makakaapekto naman partikular na dito sa may southern Luzon at pati na rin sa bahagi ng Visayas. Inaasahan po natin sa mga susunod na oras mararanasan itong maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito yan sa western Visayas. Ganon din po dito sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kasama rin po dito ang Mindoro, pati na rin po dito sa may bahagi ng Palawan. Inaasahan din po natin ang same weather condition dito po yan sa may Negros Occidental.
At dito naman sa atin sa Metro Manila at ganoon din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Mararanasan naman po natin itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances nitong mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Kaya saan man ang lakad mo today, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Samantala, para naman sa lagay ng ating mga karagatan, dahil po dito sa hanging habagat o southwest monsoon, mararanasan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, partikular na yan dito sa may western seaboard ng southern Luzon. Ibig sabihin po niyan, mapanganib ang pamamalaot o paglalayag para po yan sa mga maliliit na sakyang pandagat, kagaya na lamang ng ating mga kababayang mangingisda. Yan po ang latest mula dito sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DUST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. At sa pagkakataong ito, sa puntong ito, mga kaibigan, narito na sa ating hapag ng talastasan ang ating espesyal na panauhin sa kauna-unahang pagkakataon. Mae-eksklusibo din natin. Ang isa sa mga inidolo rin ng ating mga kabataan sa ngayon. Ako'y excited masyado. Ikaw na nga magpakilala, Zarina. Excited ako. Alright, Ka Francis, kasama natin ngayon live dito sa studio si USEC or Undersecretary Liza Dino ng Film Development Council of the Philippines. At ang pag-uusapan natin ay ang pag-angat ng kalidad o industriya ng pelikulang Pilipino. Magandang umaga, USEC. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Thank you for inviting me. At nais ko lang dagdagan yung introduction ni Zarina. Si Undersecretary Liza Dino, mga kaibigan, ang napakaganda at bukod tanging ningning ng kanyang amang si Martin Dino, Chairman si Sir Martin Dino. Good morning, sir. Good morning, He's watching, Chairman Dino. I'm sure. At mabuti pinayagan niyong makarating dito si Undersecretary Liza. At better half. Pakilala mo. Better half naman po siya ni Chairman ng National Youth Commission, si Aiza Sigera. Good morning din po. How is the Chairman? Tulog. Magdalena, mabuti pinayagan ka mag-isa, nakatakas ka. Nako, grabe, puyat na puyat yun kagabi because of the new directive of the President. They're trying to reorganize the commission. So, yan, he was supposed to leave today for Cambodia for a conference. Wow. Grabe, weird ng word kasi sanay kami umaalis magkasama lagi. So, ngayon, kanya-kanya muna kayo. Ibang-iba na. Ibig sabihin, galit-galit muna kayo sa kanyang mga aktibidades ninyo, official functions. Pero na-schedule namin siya last week, pero it's been very, very busy. Hindi siya nakapunta. It's a good thing. Narito ka naman sa amin ngayon. Of course, of course. Now, unang bulusok ng mga tanong. Parang nakaka-pressure yung bulusok. Medyo asigwada na lang muna. Okay. Huwag na muna ang bulusok. Okay, Undersecretary Dino, ano ang napoproject mo ngayong magiging napakalaking challenge sa inyo dito sa Film Development Council of the Philippines? I think it's bridging the gap between our local film industry and our audience. Kasi nag-umpisa tayo na nagkaroon ng resurgence ng mga magagandang pelikulang Pilipino. For a while medyo maraming hindi gumawa ng pelikula. But since umangat ang indie, ang dami-dami nag-start gumawa ng mga pelikula, ng mga kwentong gusto nila. Kaso ang nangyari, hindi nakakasabay ang mga tao kasi hindi natin nasabayan ng audience development. And I think that's very important. And because of that, ang daming kinakaharap na issues ngayon ng ating mga filmmakers, ng ating film community with regard to creating the audience in the films that they make. So, halimbawa, katulad ng mga kinakaharap natin mga issues sa mga sinehan, na nagpa-first day, last day sila, napo-pull out sila, dahil nga hindi ganun karami ang mga nanonood. Pero sa ngayon, siguro inobserbahan mo rin, ito bang mga type na mga pelikulang na ipoproduce ng ating mga production outfit ngayon na ikangay parang nakasentro lang sa iisang tema. How do you assess this? Kasi parang nakikita ko, bagamat ibang-ibang istorya, pero ultimately, ang pinaka-climax about drugs. Pinaka-climax about drugs, about syndicates, parang yun na lang iisang tipo. How do you look at it? Well, actually,
yun nga, yun ang nakikita natin. Pero napakaraming kwento na iba't iba ang tema na pinapakita na hindi lang napapalabas at hindi lang natin napapanood. Okay. So I think yun ang kailangan nating ilabas at i-share sa ating mga manonood na Pilipino na hindi lang tungkol sa drugs or hindi lang tungkol sa relationships ang mga kwento na tinatalakay ng iba't ibang pelikula, kundi bagay na sumasalamin sa ating kultura, tradisyon ng iba't ibang rehiyon, at mga pang-araw-araw na problema na kinakaharap ng mga iba't ibang klaseng individual. So naniniwala ka, Yusek Liza, with you there as Film Development Council, you will do lots of re-engineering, re-fine-tuning, at rehashing ng ating mga filmmakers? Well, I'm one of them. I'm an actress. So talagang pinagdaanan ko na nagsimula ako sa extra hanggang sa naging mainstream, nagdouble ako into mainstream films and then naging indie actress ako. So pero hindi ka naging kontrabida? Naging kontrabida ako sa soap opera. So, I think, I hope that my experience, malaki ang maiaambag para mabigyan ko at matugunan ko ang mga pangangailangan, hindi lang ng mga filmmakers, kundi ng buong industriya. Okay, Zarina. Ka Francis, si Yusek Liza is award-winning actress. I-recognize lang natin. Nakatanggap siya ng Ani ng Dangal Award with international recognitions, Ka Francis. So, wag mong maliitin. Wag nating maliitin, di ba? Na si Ma'am Liza ang na-appoint. Maraming hindi nakakala. Ang daming akala lang nila, Liza Dino is Liza Dino lang. Just like that. Beauty queen. Beauty queen. Isang beauty queen po ito, tandaan ninyo. Kaya nga, bukod tinatanging, kumbaga, anak ko, talagang mutyang-mutya ni Chairman Dino ito. Makakala nyo. So ngayon, tanungin natin si Yusek Liza, parang ano yung masasabi mo sa mga critics, bashers na laging nababato sa'yo ngayon? Well, honestly, hindi ko sila masisisi. Kasi pag hindi mo naman kilala ang tao, it's so quick to judge. That's sad. Nakakalungkot yun. Pero siguro, daanin na lang natin sa trabaho. And I would like to think that I have the respect of my peers. And that's more important. Kasi itong ginagalawan naming industriya, napakaliit lang. At alam nila na ang puso ko at ang buong pagkatao ko ngayon at lahat ng energy ko ngayon ay nasa pagtulong at yung vision ko to really be able to help our community, our film community. Okay, meron tayong text dito, Zarina. Madagdag ko lang, Ka Francis, si Yusek, inopen niya yung social media sa mga sa suggestions. Marami ka bang natanggap? Nako, grabe. Parang, alam mo yung parang nag-open ako ng Pandora's box, tapos lahat sila, ang dami nilang suggestions. I even opened up a hotline directly to me. It's called Madam Chair. Sila gumawa na Madam Chair at fdcp.ph para matugunan ko yung mga talagang individual questions, individual suggestions nila, and we can take it up on a top level. Kumbaga makagawa kami ng mga policies to address that. Ang daming suggestions, especially on protectionist policies para sa mga sa film community natin. Pero, Undersecretary, bago ko paraanin itong tanong nito, do you have any inkling just before President Rodrigo Duterte appointed you in this position? We have been consulting with the arts and culture community. Talagang kumukuha kami ng mga suhestyon para sa isang malawakang arts and culture agenda na ipipresent namin sa presidente. Yun lang ang dapat na gagawin namin. Pero syempre, nandun yung ang kulit-kulit namin, nandun kami lagi, nag-aabang kami, nag-aantay kami ng courtesy call. Siguro nakulitan sa amin yung presidential management. Ano ba? Gusto nyo ba? I mean, the president wants to work with people that he can trust and people na alam niyang nandyan para tumulong. So, initially, syempre hindi naman talaga namin linya to. Pero when the opportunity came and alam namin na alam kong kung talagang mas makakatulong kami in a level na talagang mas magkakaroon ng impact ito, then we said, remember, nag-apply kami. Remember, Undersecretary, opportunity knock but once. Ayan, kaya yun din yun actually, kailan pa ulit, di ba? At saka, anong feeling mo nung bigla kang itinuro ni President Duterte to be in this office?
Hindi talaga. Hindi ako paniwala. Nagpunta ako sa office the chairman. Together with Aisa. Yeah. Sabay kayong in-appoint, hindi ba? Nauna siya ng isang araw. Okay. So, okay. Okay, ito yung tanong, Zarina. Yes, ito. Kasama daw po ba ang mga potential scriptwriters and filmmakers sa mga progressive actions of the Film Development Council of the Philippines mula kay Raymond of Cubao? And I want to connect it sa plano ni Ma'am Liza ni Yusek na isang summit. Yes. Para sa lahat. Well, the summit is basically to include everyone para magkaroon ng isang film development plan. Since we are film development at kailangan tutukan siya. I hope that in this film summit, ma-address namin ang lahat ng sektor. As for the scriptwriters, bawat isang membro ng film community ay napaka-importante para gumawa ng isang pelikula, and I really see this as a collaborative art. We plan to have programs, workshops, seminars all over the country for a whole year. It's going to be a year-round program na umiikot sa iba't ibang cinematheques ng ating bansa. So yan ang talagang ginagawa namin ngayon at nagtatap kami ng mga direktor at mga kasamahan sa industriya na pwedeng magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Where do you hold your office? Sa TM Calao, sa Manila. Oh. It's the new office of FDCP. It's the old Instituto Cervantes. Okay. Yeah. Okay. Okay, may text tayo dito. Malaki po ang challenge sa inyo dahil marami na po ayaw mag-produce. Gawa ng piracy. Yes. Marvin ng Rojas City. Yes. Your reaction? We are actually, honestly, wala ito sa mandato ng aming ng Film Development Council of the Philippines, pero naniniwala ako na nasa mandato namin ang makipagtrabaho sa mga iba't ibang ahensya para matugunan namin ang pangkalahatang pangangailangan ng film industry. So, nag-set kami ng meeting with Optical Media Board, yes. hoping to reach out to the Anti-Piracy Council para mapag-usapan namin at mapag-diskusyon na namin kung paano namin masusolusyonan ng problemang ito. Okay. Ako, isa lang din ang concern ko, yung sa mga director, di ba nitong nakaraan may mga pumanaw dahil sa workload talaga yung trabaho nila. I mean, ano yung take mo doon? Ang unang-unang problema na dapat natin sagutin ay industriya ba kami? Kasi we call ourselves film industry, but under DOLE, hindi kami industriya. Kasi ang mga workers, ang film workers, and I'm sure pati ang mga taga-broadcast media, we are considered as entertainers. Yun ang umpisa. So wala tayong benepisyo, hindi tayo pwede mag-union, hindi tayo pwedeng magkaroon ng protection sa welfare, even our tax bracket hindi naka-segmentize. So it's hard to assert these clauses, working conditions, working hours, abuses, kung hindi tayo maka-classify as an industry. So yan ang unang-una namin gagawin. Hopefully, kasi right now we're still preparing for this policy, and sana makaharap namin, maka-meeting namin ang DOLE, Secretary Bello, and I'm sure he's going to be very cooperative. He's very open to that. And open to that, yes. Pero tsaka ako, isa pang tinitingnan ko dito, yung na-exploit na mga kabataan. Yes. Isa pa yan. Bata pa. Well, maganda yung sumisikat, bata pa, no? Pero kung sobra naman, yung exploitation, hindi na rin maganda para sa isang bata. May directive ang DOLE, may department order silang nirelease para proteksyonan ng mga bata. Hindi sila pwede, they can't go beyond 8 hours. Can't go beyond 8 o'clock, I think. So, yun, in that aspect, may mga nilalabas naman na DO ang ating DOLE. So ako, in whatever way and kung anong kapasidad pwedeng makatulong ang ating mga ibang ahensya para mabigyan ng solusyon itong mga problema ng mga workers natin, bakit hindi? Okay. Ito malupit itong tanong na ito. Yusek, pwede po ba drug testing sa industriya? Rosalie Muñoz ng Makati. Dapat. Dapat. Kasi kung lahat ginagawa ng drug testing, bakit hindi? Bakit kailangan i-exclude ang industriya? Bakit may exemption? Ano? Dapat lahat tayo. But do you agree na ilabas agad yung pangalan nila or i-keep muna? It was the president's prerogative to do that. So I don't think it should exclude anyone. Alright. Kasi dyan mag-uumpisa na bakit ito, ganito, bakit ganyan ang rule dito, bakit dito hindi.
merong selective process, I don't think that's fair. It's going to cause a lot of instability dun sa... because the law applies to all. Or none at all. Di ba? That's true. We're all for fairness. Yes, yes. Para walang nagsiselos na sektor, hindi ba? Lahat tayo, kahit na tayong mga nasa gobyerno, pag sinabing drug, lahat tayo, walang exemption daan, walang hindi pwede yun. Hindi, okay. May bayad po ba ang pag-attend sa workshop? Thanks, from Gerard ng Pasig. Wala. Okay. Kasi right now, naniniwala kami na ang responsibilidad namin ngayon ay linangin muna yung talagang nandyan sa mga iba't ibang komunidad. So, syempre, wala namang lahat pera para magbayad dito. So, siguro pag mga masters pwede siguro. Pero yung mga introductory classes on film and filmmaking, acting, no, I don't think that's going to be walang workshop fee na mangyayari. So, abangan ninyo kasi talagang iikot kami sa mga Cinematheques. And I'm sorry kung talagang magko-concentrate kami dun sa 5 Cinematheque all over the Philippines kasi kulang pa dadagdagan pa natin yan in the next 3 years. Talaga lalabas sila sa Metro Manila. Tutuunan na Iloilo, Baguio, Davao, Zamboanga, and Manila. Yan yung 5 na Cinematheques natin all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, meron naman. At abangan ninyo, makikita nyo si Undersecretary Liza dyan. At nakakatuwa ang tulong ng mga kasama natin sa industriya. Ang DGPI, Directors Guild of the Philippines, ang Cinematographers of the Philippines, mga artista natin, lahat sila excited na silang tumulong at makapag-share ng kanilang mga kaalaman. So, at sana abangan naman, ninyo. magkaroon din sana ng puwang Undersecretary Liza na tignan din natin yung mga nakapag-ambag na the best years of their life in their industry. Oh yes. It's my dream to provide welfare. Sana magkaroon tayo ng artist welfare sa mga respetado natin mga veteranong artista na ngayon ay, nanghihingi ng tulong. And yung isa, just passed away. Ito lang, yes, si Ma'am Lilia Contapay. She died na, asking for help. Yes. And of course, yung recently din si Sir Dick Israel, di ba? So sana ito nga, first ang dami nila who have contributed the best years. Yes. Hindi ba sa ikaangat ng Filipino film industry, pero asan sila ngayon? Parang nagmamakaawa. Hindi ba? Andiyan ang MOEL Fund, but of course, they can only do so much because they are private institutions. Very limited din. So, kailangan magtulong-tulong talaga. Ang maganda talaga gawing industry agad eh. Yes. Yun talaga pinakasimula. That's the key. Total, tinatawag nilang film industry. Oo nga, di ba? Na natin. Sinong taong hindi parte ang pelikula sa buhay nila, di ba? Yan ang natin. Either it's an escape or a way for us to find entertainment or makahanap ng meaning sa buhay. Yes. Pelikula ay parte ng buhay ng Pilipinas. So, kailangan itong bigyan ng kaukulang respeto at atensyon. Marami na may gusto ng change sa movie. Eto na, change is coming na. Okay, so before totally winding you, Liza, your final message sa ating sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, trabaho po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan po at mabigyan ng kaukulang atensyon ng ating industriya. Sana po, let's all work towards a positive Philippines at huwag po tayong tama na po ang negative. Let's all work together. Dahil kung hindi po magtatrabaho ang isa, hindi po talaga aangat yung kabila. So it's all about unity and respecting diversity. Pwede pa ba kami sa film? Si Ka Francis, yan. Pwede. Workshop. I-workshop ka namin. Joke lang. Actor, sir. Ito si Sarina pwede at her age right now. Oo nga. Pwede yan. Ay, yan ang si La Porcelana yan. Bigyan mo ng pelikula, La Porcelana. Ganon, ikaw. Okay. At mga kaibigan, pinasasalamatan po natin ang ating buting Undersecretary Liza Dino sa kanyang panahon at pagdalaw sa Radyo Vision. More power, ma'am! Thank you. Ayan, God bless. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Narito po ang Tayug Radyo ng Bayan kasama si Leslie Hemino. Magandang umaga, Leslie. Salamat. Gaganapin ngayong araw sa Binmaloy, Pangasinan ang Capacity Enhancement Training ng Pangasinan Peso. Dapat ito ay sa ilalim ng Bantay Barangay, tulong sa hanap buhay program ng Provincial Employment Services Office.
ang WFA, Barangay Coordinator at Zone Volunteers mula sa mga bayan ay sumailalim sa anti-illegal recruitment, human trafficking, drug abuse seminar. Ayon kay PESA Manager Alex Ferrer, ang pangunahing estratehiya nito ay taguyod ang volunteerism at self-reliance sa pamilya ng mga OFW at mabigyan ng kaalaman upang protektahan ang kanilang komunidad. Ang mga volunteers ay natasan na kumuha ng akmang impormasyon sa mga miyembro ng pamilya ng OFW, pag-alerto sa illegal na recruiter at i-report ang mga drug abuse cases sa mga OFW families. Ang mga miyembro ay nahasa din upang maging employment, livelihood at training focal person sa kanilang barangay upang matulungan mga OFW family member na tumayo sa kanilang mga sarili sa pagbibigay ng disenteng trabaho. Ang sets ay sinasagawa tuwing araw na Miyerkules na sinusundan ng local employment activity pagkalipas ng 2 araw. Ang CET ay sasagawa din sa Asingan sa darating na araw ng bukas, August 24, Binalonan, August 31, September 7 sa Season, Anda, September 14, Malasiki, September 21, at sa Dasul, nakatakda sa September 28. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Hamino ng DWRS, Tayug nag-uulat. Thank you very much, Leslie Hemino, Radyo ng Bayan Tayug. At puntahan natin kagyat, Radyo ng Bayan Marawi with Baishora Sabdula Zarigala. Baishora Mapia Kapipitang Assalamualaikum Konektado. Yes, maraming salamat, Mapia Kapipita, Sir Francis at kasamang Sarina. Assalamualaikum, Pilipinas. Puspusan ang pagkahanda ngayon ng Mindanao State University MSU para sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag nito sa Setyembre 1 nitong taon kasalukuyan. Maliban sa karaniwang mga aktibidades na isinasagawa tuwing araw ng MSU tulad ng palaro, open house, kalilang of festa at iba pa, mayroon din ay sasagawa dito na medical mission na magaganap sa IPDM Convergence Zone, MSU Main Campus sa Agosto at 30. Pangungunahan ito ng MSU Office of Alumni Relations, katuwang ang Philippine Medical Association, Land of the Sur Medical Society, Philippine Nurses Association, Land of the Sur Marawi Chapter, City Health Office at ng Integrated Provincial Health Office. Ayon kay Alumni Relations Office Director Hanima Laol Salik, makikinabang sa medical mission na ito ang mga kawani ng universidad. Ayon pa sa kanya, job fair naman ang isa sa gawa nila sa Agosto at 31 sa nasabing lugar. Katuwang naman nila dito ang Department of Labor and Employment ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, si Police Director General Ronald De La Rosa, isa sa mga alumni ng universidad, ang inimitahang panauhing pandangaw sa nasabing Foundation Day celebration ng mataas na pamantasang ito sa Mindanao. Matatandaan na sa pagsisikap ni late Senator Ahmad Muco Alonto ay naitatag ang MSU noong September 1, 1961 sa pamagitan ng Republic Act No. 1387. Para sa Radyo Vision, ito lamang po si Baishura, Islamic City of Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Baishora Abdullah Zarigala, Radyo ng Bayan Marawi. At Zarina, with that, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Undersecretary, baka may papatiin ka. Binabati ko ang asawa ko. Okay. Chairman! Gising ka na. Hi, love. And of course, my dad. Hi. Alam ko busy ka. And my mom, hello. Okay. At ang inyo pong kagapay sa ngalan ni Mr. Rodrigo Riseta at ng Radyo Vision family. Francis Cancino nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful and blessed Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.